Good vibes only para akit swerte. Eto na naman po, pinakasikat na channel natin din to. Araling Pinoy, pasok na sa pinto. Lahat ng matutunan ay malaginto. Sari-saring bagay ba na... At kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. Puso sa pagitan ng mga bituin. Sa isang mapayapang bayan sa Pilipinas, kung saan ang mga bituin sa gabi ay tila mga matang kumikindat mula sa langit, nagtagpo ang dalawang pusong si Maya at Leo. Si Maya, isang masigasig na guro, ay kilala sa kanyang dedikasyon sa pagtuturo. Ang kanyang araw ay puno ng saya at hamon habang tinuturuan niya ang kanyang mga estudyante. Si Leo naman, isang batang astronomo, ay palaging abala sa kanyang teleskopyo. Hinahabol ang mga lihim ng kalawakan. Isang gabi, sa isang pagtitipon sa plaza para sa mga bata, nagtagpo ang kanilang mga landas. Si Maya ay nagpapaalam sa mga bata. Sige, mag-ingat kayo sa pag-uwi ha? Lumapit si Leo kay Maya. Napakagandang gawain ito para sa mga bata. Ikaw ba ang nag-organize? Ngumiti si Maya. Oo, parte ito ng aming outreach program sa eskwelahan. Ako nga pala si Maya. Ako naman si Leo, isa akong astronomo. Nakakabilib ang dedikasyon mo sa mga bata. Nagsimula silang mag-usap, at hindi nila namalayan ang paglipas ng oras. Si Maya ay nabighani sa kaalaman ni Leo sa mga bituin. Samantalang si Leo naman ay naakit sa pagiging maalaga ni Maya. Sa mga sumunod na araw, mas lalo silang nagkalapit. Nagkaroon sila ng mga pagkakataon na magkasama. Tulad ng isang gabi na inanyayahan ni Leo si Maya na magmasid ng mga bituin sa isang burol. Leo, itinuro ang kalangitan. Tingnan mo, yan ang constellation ng Orion. Tumingala si Maya. Ang ganda. Hindi ko alam na ganito pala kaganda ang langit kapag tinitingnan sa ganitong paraan. Sumagot si Leo, tulad mo, puno ng sorpresa at kagandahan ang kalawakan. Ngunit, hindi nagtagal at naharap sila sa mga pagsubok. Si Maya ay nag-aalala kung paano nila pagkakasyahin ang oras para sa kanilang mga pangarap. Nag-aalala si Maya. Leo, mahal kita. Pero paano tayo magkakasundo kung magkaiba ang ating mga pangarap? Sumagot si Leo. Maya, mahalaga sa akin ang aking trabaho, pero mas mahalaga ka. Hindi madali para sa kanila. Ngunit natutunan nilang balansehin ang kanilang pag-ibig at mga pangarap. Sa huli, natuklasan nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangailangan ng pagpili sa pagitan ng pagmamahal at pangarap, kundi ang pagsasama ng mga ito. Ang kwento ni Maya at Leo ay isang paalala na sa kabila ng mga pagsubok, ang pag-ibig na may pag-unawa at suporta sa isa't isa ay laging makakahanap ng daan. Isang gabi sa ilalim ng mga bituin. Pagkatapos ng kanilang unang pagkikita, hindi maalis sa isip ni Maya ang malalim na kaalaman ni Leo tungkol sa kalangitan. Naisip niyang marahil ay mayroon pa siyang maraming matutunan mula sa kanya. Kaya nang imbitahan siya ni Leo na samahan siya sa isang gabi ng pagmamasid ng mga bituin, hindi siya nag-atubiling sumang-ayon. Isang malinaw na gabi, puno ng kumikinang na mga bituin, dinala ni Leo si Maya sa isang burol na tanaw ang buong bayan. Dala ni Leo ang kanyang teleskopyo. Handa niyang ipakita kay Maya ang ganda ng kalangitan na hindi pa niya kailanman nasaksihan. Itinuro ni Leo ang kalangitan. Iyan ang Orion, isa sa pinakakilalang constellations. Ang tatlong bituin sa gitna ay tinatawag na belt ng Orion. Tumingala naman si Maya. Ang ganda pala talaga nila. Salamat sa pagdala mo sa akin dito. Leo, hindi ko akalain na ganito pala kahanga-hanga ang langit. Nakita ni Leo ang pagkamangha sa mukha ni Maya, at lalo siyang nagkaroon ng dahilan upang ipakita pa ang kanyang kaalaman. Habang itinuturo ni Leo ang iba't ibang bituin. Alam mo ba, bawat bituin ay parang kwento. May sariling liwanag, distansya, at kahulugan. Sumagot si Maya. Parang tao. Bawat isa ay may kanya-kanyang kwento at lugar sa mundo. Nagpatuloy sila sa pagmamasid at pag-uusap, hindi lang tungkol sa mga bituin, kundi pati na rin sa kanilang mga pangarap at hinaharap. Nagbahagi sila ng mga personal na kwento at damdamin, at dito mas lalo silang nagkalapit. Nagsalita si Leo. Alam mo, Maya, ikaw ang unang taong dinala ko dito na hindi lang basta na-amaze sa mga bituin, kundi naintindihan ang kahalagahan nila. Tumingin at sumagot si Maya kay Leo. At ikaw naman.
Leo, ang unang nagpakita sa akin na may mas malalim pa palang kahulugan ang mga bituin kaysa sa kanilang kinang. Sa gabing iyon, hindi lamang ang mga bituin ang nagbigay liwanag sa kanilang paligid kundi pati na rin ang umuusbong na damdamin sa kanilang mga puso. Ang burol na yon, sa ilalim ng kumikinang na kalangitan, ay naging saksi sa isang espesyal na simula ng isang pag-iibigan na higit pa sa kanilang inaasahan. Sa paglipas ng mga araw, naging mas malapit si Maya at Leo sa isa't isa. Ngunit kasabay ng kanilang lumalalim na pagtitinginan ay ang paglitaw ng mga hamon na susubok sa kanilang relasyon. Isang hapon, matapos ang isang mahabang araw ng pagtuturo, umuwi si Maya na may mabigat na damdamin. Nakatanggap siya ng alok na magturo sa ibang bansa, isang pagkakataon na matagal na niyang pinapangarap. Ngunit, nangangahulugan ito ng paglayo kay Leo. Sa kabilang banda, si Leo, na abala sa kanyang pananaliksik at pag-aaral ng mga bituin, ay nahaharap din sa isang mahalagang desisyon na maaaring magdala sa kanya sa ibang lugar para sa isang proyektong pang-astronomiya. Isang gabi, sa kanilang paboritong kapehan, binuksan ni Maya ang usapin kahit na nag-aalinlangan. Leo, mayroon akong kailangang sabihin. May alok sa akin na magturo sa ibang bansa. Matagal ko ng pangarap ito, pero Nakikinig naman si Leo at sumagot. Pero ano Maya? Sumagot si Maya. natatakot ako. Natatakot akong mawala ka sa buhay ko. Paano na ang ating relasyon kung pareho tayong nasa malayo? Nakita ni Leo ang pag-aalala sa mga mata ni Maya. Bagamat siya rin ay may sariling desisyon na gagawin, nanaig ang kanyang pag-aalala para kay Maya. Sumagot si Leo ng mahinahon. Maya, mahal kita, at gusto kong suportahan ka sa pangarap mo. Hindi ko gustong maging hadlang, pero aaminin ko, natatakot din ako. Leo, ayokong pumili sa pagitan ng pangarap ko at ng ating pag-ibig. Pareho silang mahalaga sa akin. Naging tahimik ang paligid. Pareho silang nalilito at hindi sigurado sa kanilang gagawin. Ang bawat desisyon ay may kaakibat na sakripisyo. Sa gabing iyon, umuwi si Maya at Leo na may mabigat na damdamin. Alam nilang kailangan nilang magdesisyon, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi pati na rin para sa kanilang relasyon. Sa mga sumunod na araw, parehong nag-isip ng malalim sina Maya at Leo tungkol sa kanilang mga pangarap at ang kanilang relasyon. Naramdaman nilang pareho ang pangangailangan na makahanap ng solusyon na magbibigay daan sa kanilang personal na mga layunin at sa pag-ibig na kanilang pinahahalagahan. Isang hapon, muling nagkita sina Maya at Leo sa parehong burol kung saan sila unang nagkaroon ng malalim na koneksyon. Dala ang kanyang mga desisyon at damdamin. Inilahad ni Leo ang kanyang nararamdaman. Maya, napag-isipan ko na hindi natin kailangang pumili sa pagitan ng ating mga pangarap at ng ating pag-ibig. Maaari natin silang pagsamahin. May pagtatakang sumagot si Maya. Paano natin gagawin yon, Leo? Sumagot si Leo. Sa pamamagitan ng suporta at pag-unawa, handa akong mag-adjust para sa'yo. At alam kong handa ka rin para sa akin. Hindi ito magiging madali, pero kung magtutulungan tayo, kaya natin ito. Sumagot si Maya, na labis na naantig sa sinabi ni Leo, ay nagpa siyang ibahagi rin ang kanyang damdamin. Tama ka, Leo. Mahal kita, at hindi ko gustong mawala ka. Handa akong maghanap ng paraan para maabot natin ang ating mga pangarap nang hindi isinasakripisyo ang ating pag-ibig. Sa sandaling iyon, nagyakap sila, tanda ng kanilang pagtanggap at pag-unawa sa isa't isa. Naramdaman nila ang isang bagong lakas at inspirasyon na harapin ang hinaharap na magkasama. Muling nagsalita si Leo. Mahal kita Maya, sa bawat bituin sa langit, ikaw ang pinakakinang sa akin. At ikaw naman, Leo, ang nagpakita sa akin na kahit gaano kataas ang pangarap, may isang taong handang sumuporta at umunawa. Ang kanilang pag-uusap sa burol na yon ay naging simbolo ng kanilang bagong paglalakbay. Hindi lamang bilang magkasintahan, kundi bilang magkapartner sa buhay, na sabay na haharapin ang mga hamon at magtutulungan sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Matapos ang mahabang pag-uusap at pagpapasya, sina Maya at Leo ay nagkaroon ng bagong sigla sa kanilang relasyon at sa kanilang mga personal na layunin. Pinagsama nila ang kanilang mga pangarap sa isang magandang pagkakataon na makatulong sa kanilang komunidad. Nag-organisa sila ng isang espesyal na event sa eskwelahan kung saan nagtuturo si Maya. Ang event ay isang stargazing session para sa mga estudyante at kanilang mga pamilya, kung saan magbabahagi si Leo ng kanyang kaalaman sa astronomiya. Sinabi ni Maya sa kanyang isang estudyante. Ngayong gabi, ipapakita sa atin ni Sir Leo ang kagandahan ng kalangitan. Nakangiting nagsalita si Leo. At ipapakita naman ni Ma'am Maya kung paano ang bawat bituin ay parang pangarap na pwedeng abutin. Habang tinitingnan nila ang mga bituin sa teleskopyo,
Nagbahagi si Leo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa mga constellations na kinagiliwan ng mga bata at kanilang mga magulang. Sabi ni Maya sa isang bata, Tulad ng mga bituin, may sarili kang liwanag na maaari mong ipakita sa mundo. nagsalita naman si Leo ng may ngiti. At tandaan, walang pangarap ang masyadong malaki o masyadong maliit. Basta't may pagsisikap at paniniwala, lahat ay posible. Nagtapos ang gabi na puno ng tuwa at inspirasyon. Para kina Maya at Leo, ito ay hindi lamang isang gabi ng pagtuturo at pag-aaral, kundi isang simbolo ng kanilang paglalakbay na magkasama. Sa bawat bituin sa langit, nakita nila ang mga pangarap na kanilang inaabot, at sa bawat isa, nakita nila ang pagmamahal na nagbibigay liwanag sa kanilang landas. Sa huli, natutunan nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangailangan ng pagpili sa pagitan ng pagmamahal at mga pangarap. Sa halip, ito ay isang paglalakbay na puno ng suporta, pag-unawa, at pagtutulungan, kung saan ang bawat isa ay nagiging inspirasyon para sa isa't isa upang maabot ang pinakamataas na bituin. Maraming salamat po.